lumabas yung bata, tapos nung dumating yung birth certificate nung Sabado, nagulat na lang ako. So ano ba yung main na dahilan kung bakit ka pumunta dito sa amin ngayon? Gusto ko po sana na palitan yung So gusto mo man lang na ikaw yung tatay talaga, na bilang tatay, pagdating dun sa mismong birth certificate, ikaw talaga yung registered father. Yes, kasi po, ikaw sir. naman talaga. Yes po, sir. Hindi ko na yan ipagpapalit sa apelyido mo. Yan na yung apelyido niya. Kasi naman, ayan, nahintayin kita, matagal pa uwi, di ba? Kailangan ng perma ng tatay yun eh. Meron naman yan late registration. Ayan, matagal ka pa uuwi. Late registration nga, pwede naman yun. Decision ko na yun, gusto ko yan eh. Hindi na lamang po ito isang ordinaryong kaso ng falsification. Ayon sa Artikulo 171 ng ating Kodigo Penal, ito po ay ituturing sa kasalukuyang kapanahunan bilang abuso sa karapatan ng bata, child abuse. Republic Act 7610, may parusang pagkakabilanggo ng hanggang 18 taon yung pong maglalagay ng maling impormasyon tungkol sa mga magulang ng isang bata na isinilang. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil po sa kinakasama ko noon na si Eunice Milis, hindi po sumunod sa aming pinag-usapan na yung apelyido ng anak namin, kung pwede na sa apelyido ko sana, o kung hindi naman, kahit sa apelyido niya na lang. Huwag lang sa apelyido ng kinakasama niya ngayon. Sa bandang huli, nalaman ko po na naparegister na niya sa PSA yung pangalan ng anak ko. Tapos yung apelyido na dinala ng anak ng bata is yung apelyido ng kinakasama niya ngayon. Nais ko lang po sana na baguhin po yun, na kahit hindi man sundin yung apelyido ko, kahit apelyido lang ng babae. Tapos yung gusto ko lang po sana na sa father naman, hindi naman yung kinakasama niya, kasi dapat sa akin, kasi ako yung nagsusustento sa nagpapadala po ako linggo-linggo, kahit gipit po ako, kahit wala pong allowance, okay lang, basta yung lang doon, yung mahalaga lang doon is yung mabigay ko po yung pangangailangan ng anak ko. Bakit ganito yung nangyari? Yung hindi pa lumabas yung bata, napag-usapan na namin yan. Pumunta sila nanay doon sa bahay nila para kausapin yung parents ng babae. Tamang-tama na wala yung babae doon. Sabi ko, kung pwede sana na apelyido ko yung dadalhin. Okay. Oo, pero sabi, hiwalay na ba kayo niyan? Hindi pa? Hiwalay na po. Hiwalay na kayo, okay. Tapos, nagsabi po siya sa akin na depende po daw. Pero sabi ko sa kanya, okay lang kung hindi mo dalhin yung apelyido ko, basta apelyido lang ninyo. Nagsabi yung mama niya sa akin, sa tawag, okay lang po, Jay. Kahit yung apelyido lang muna namin yung dadalhin, pag uwi mo po, tsaka mo pirmahan lang yung PSA. Actually, dalawa lang naman talaga yan. Either apelido mo or apelido nung nanay. Oo, di ba? Kaso ang nangyari, apelido ng ibang lalaki. Opo. Okay, Tapos, yun yung nilapit mo sa amin. Opo. Yung lang doon, yung isa pa doon is nag-agree po siya. Alright. Lumabas yung bata, nagpadala ako ng 5K. Hindi po ako nagpadala ng by GCash or 7-Eleven kasi yan lang pinapadalan ko. Tamang-tama kasi yung umuwi yung yung pinsan ko, galing Taguig, umuwi po siya doon sa probinsya. Okay. Pinadala ko doon sa kanya yung 5K. So, yung dumating doon sa ex ko is 4K na lang kasi yung 1,000 na yon is pinamasahe ni nanay papunta doon sa ospital kasi malayo, may kalayuan din. Okay. Nung pagdating doon, lumabas yung bata, tapos nung dumating yung birth certificate nung Sabado, nagulat na lang ako. Na hindi ikaw. Kilala mo ba yung bagong boyfriend? Ex niya rin po yun. Okay, nagkabalikan sila. Nakipagbalikan sila, pero may kami pa nun. So ano ba yung main na dahilan kung bakit ka pumunta dito sa amin ngayon? Gusto ko po sana na palitan yung So gusto mo man lang na ikaw yung tatay talaga, na bilang tatay, pagdating dun sa mismong birth certificate, ikaw talaga yung registered father. Yes, kasi po, ikaw sir. naman talaga. Yes po, sir. No? So nung time na nabuo yung bata, kayo pa ba or nagkahiwalay na kayo? Kami pa po nun. Pero Okay. hindi ko pa alam na buntis po siya. Mga ilang months nung bago mo nalaman na buntis na si ate? Nung nakipaghiwalay po siya sa akin po, sir. Kailan siya nakipaghiwalay? Ilang months na yung bata nun? Mga nasa 6 or 7 months 6 po, or sir. 7 months nakipaghiwalay, doon mo lang nalaman. Ano naman yung naging reaction mo nung sinabi ni ate na siya ay buntis? Syempre, nasiyan din ako. Gusto mo lang is masabi na ikaw yung ilagay sa birth certificate para wala ka ng problema. Opo, sir. Kasi gusto mo lang talaga na ikaw yung ikilalang tatay. Wala naman yun. Wala kang pakialam kung magbalikan kayo. Ang gusto mo is
yung sa birth certificate lang? Yes po. Okay? Tsaka yung responsibilidad ko lang sa... Okay, responsibilidad bilang ama. Siyempre, kasama yon. Tanong ko lang, Sir Carla, meron bang ano dito, pagdududa o pagtataka kung sino talaga ang tatay ng bata? May ganun ka bang... May ganun bang issue o sigurado tayong lahat na ikaw? For me po, ma'am, is 100% sure na po ako. Na sa'yo. Opo. So, sa tingin mo, anong dahilan? Bakit ibang lalaki ang nirehistro sa birth certificate? Para sa akin lang po, ginawa niya yun kasi yun na yung kasama niya ngayon. Yung paghihiwalay nyo ba, good terms ba kayo naghiwalay or hindi kayo okay? Hindi po okay. Hindi kayo okay. May kopya ka ba ng birth certificate? Picture lang po, ma'am. Picture lang. Opo. Gaya nga na pag-usapan namin kanina nun, medyo nagulat tayo sa reklamo niya kasi yung ibang lalaki, itinatanggi o ayaw nila ng responsibilidad, pero ikaw, gusto mo talagang akuin dahil anak mo talaga to. Tama? Opo. Kate, alam mo, yung kaninang sumbong, hindi siya yung nakapirma, hindi rin siya sumusuporta. Ito, kahit hindi nakapirma, sumusustento. Diba? So yung point ko lang naman dito, yung pagiging lalaki, pagiging ama dun sa anak. Ganito, no? So mukhang hindi ata makontak itong si Eunice. So tawagan na lang muna natin itong sinasabing PSA Central Office, yung registration officer, si Maikelda Quillo. Magandang umaga po sa inyo. Ano ba yung proseso kadalasan kapag mga ganitong klaseng problema? Para po doon sa concern ni Sir Jay, no, nakakalungkot po yung kanyang sitwasyon. Meron po kasi po tayong tinatawag na Republic Act 9255 na kung saan po yung pong non-marital child or non-marital children ay maaaring magamit yung apelido ng tatay. Ngunit po, doon po sa concern ni Sir, iba po yung nakalagay na tatay. So, nagkaroon po kami ng verification sa aming opisina based on sa aming database. Wala pa po kaming makitang rehistro ng kanyang anak. So, since 1 month pa lang po ito, wala possible po na hindi pa po ito na ipo-forward sa aming opisina. Okay. Kaya ang ina-advise po namin, makipag-coordinate po siya sa local civil registry office kung saan po nakarehistro yung kanyang anak. So, Okay. in case po na nairehistro na po sa ibang tatay, ang kailangan na po doon, sir, kailangan na po itong idulog sa korte. Ganito na lang, ma'am, no? So, sige, we'll also talk to you off-air regarding dun sa magiging usapan dito. Matasahan namin, ma'am, yung magiging possible assistance yun dito sa case na ito. Okay, ma'am? Apo, sir. Salamat po. Okay. sa Maraming pag-invite salamat po, ma'am. Eunice, magandang umaga sa'yo. Ano po? Bakit ba ibang lalaki ang nasa birth certificate ng anak ninyo? Pwede mo bang sagutin yon? Kasi nung pinanganak ko po yung anak ko, yung kasama ko po, gusto niya po sa apelyido niya. Kaya pinirestro ko yun kasi kapag siya yung hintayin ko, tagal pa siya uuwi. So, ang sinasabi mo, nung panahon na inirehistro mo yung anak ninyo, ano bang pangalan nung kinakasama mo ngayon? Ivan Paisan po. Okay, so kay Faisa naka-apelido yung bata. Opo. Dahil siya ang kinakasama mo ngayon. Opo. Pero kanino yung anak, Eunice? Si Jay Berte po. Okay, so ano yung yun lang ba yung naging dahilan mo? Dahil iba ang kinakasama mo ngayon, kaya sa pangalan mo siya nirehistro? O may iba ka pang dahilan dito? Wala na po. Ilang taong ka na, Eunice? 21. Okay, may iba ka bang pinagtanungan kung sino ba yung karapat-dapat na ilagay? Kasi birth certificate yan, Eunice. Importanteng dokumento yan ng isang tao. Kailangan ko lang sana maintindihan namin, Eunice, bakit hindi si Jay Berte ang inilagay mong pangalan? Kasi po, kapag nagrehistro po doon, kailangan po ng perma ng tatay niya. Kaya nga pinalisto namin kaagad kasi mahirap na po kasi matagalan yun eh. Wala ba si Jay nung nanganak ka o nung pinaparehistro mo? Malayo siya? Wala po, andyan po siya sa Maynila. Saan kayo nagparehistro? Dito po sa Antique. So ang sinasabi mo, mahihirapan ka magrehistro dahil napakalayo ni Jay. Oo, kailangan po kasi ng perma niya eh. Naman po ma'am, nahintayin ko po sa March pa, ilang buwan na yung anak ko. Pero alam mo naman na pwede namang i-late register or late registration. Bakit parang minamadali yung pagre-rehistro dun sa anak mo? Gusto ko lang naman po na matapos yung birth certificate niya eh. Kasal ba kayo ni Faisan? Hindi po. O paano ka makakasigurado na kayo na talaga? Paano kung iwanan ka niyan, tas ang nakarehistro sa pangalan ng anak mo ay yung taong yan? Hindi naman yan ang tatay. Naisip mo ba yon, Eunice? Opo. Ngayon ba, willing kang baguhin kung may pag-asang baguhin or ipaglalaban mo talaga na si Faisan ang ilalagay sa rehistro? Hindi ko na po yun ipagpapalit.
ma'am. Eh, paano si Jay? Siya ang totoong tatay. Masama ba ang loob mo kay Jay? Opo. Andun po ba siya? Nandito siya. Gusto mong kausapin? Sige po. Oh, sige. Mag-usap kayo ng maayos ni Jay, ha? Ano ba yung binabalak mo sa sa birth certificate ng anak natin? Hindi ko na yan ipagpapalit sa apelyido mo. Decision ko na yun. Gusto ko yan eh. Bakit ba hindi ka sumunod sa usapan natin? Naman ako magsusunod sa'yo. Oh, di ba? Pinaparisa eh. Ako yung inay. Yung pinag-usapan natin, di ba, nag-oo ka rin na na kahit hindi ko apelyido, yung apelyido mo lang gagamitin. Nagulat ako dun. Kaysa naman, Arian, nahintayin kita, matagal pa uwi, di ba? Kailangan ng perma ng tatay yun eh. Meron naman yan late registration? Ayan, matagal ka pa uuwi. Late registration nga, pwede naman yun. Oo, pwede nga. Oh, ba't ka nagmamadali na i-restro yun? Nagmamadali ako eh. Kailangan kasi matapos eh. Simple lang naman yun, ba't mo hindi mo masunod? Mula nung nalaman ko na buntis ka, nagpapadala na ako. Nung nanganak ka, nagpadala din ako. Hanggang nagkasakit yung bata, nagchat-chat kayo sa akin. Kahit gipit ako, kahit wala akong pera. Naghahanap ako ng paraan para makapadala dyan. Kahit wala akong makain, okay lang, priority kong bata. Kasi mas mahalaga yung bata kaysa sa akin. Lahat ng paraan ginagawa ko para sa bata. Pero bakit hindi ka sumunod sa simpleng lang? Ayan, yan na yung apelyido niya. Oo nga, pero ako yung sumusuporta. Di ko pinapabayaan yung responsibilidad ko sa bata. Yun lang naman sa akin eh. Simple lang naman yun. Di palit registration. Sige, ganito. Akin na, yung telepono kausapin ko si Eunice. Eunice, si Carl Tulfo ito sa host ng Ipabitag Mo. Ma'am, kasi yung malaking problema, no, kung sakaling sabihin natin yung nagpirmang ama na yan na si Ivan ay umalis at sabihin natin na manghihingi ng sustento dun sa sinasabing tatay niyon, siya nakaregister, magkakaproblema tayo dahil sasabihin niya, hindi naman ako tatay ng anak niyan, ako lang pumirma. Hindi ba dapat, ma'am, mas maganda na si Sir Jay mismo ang dapat magpirma doon? Oh, i-revise nyo na lang, ibago nyo na lang yung pangalan. Hindi ba mahirap gawin yun? Eh, naghihiling na nga mismo yung tatay dito. Nagbibigay pa ng suporta. Kasi maraming mga problema na lumalapit din sa amin. Kagaya nung una, yung nanay halos magmakaawa dahil hindi binibigyan ng sustento ng tatay. Eh, mabuti pa nga itong si Jay tumatayo bilang ama, pero hindi mo naman siya pinapayagan. May karapatan naman siya para sa bata. Di ba po ba? Opo. So, willing ka ba na ibago na lang? Huwag na natin pag-usapan kung ano naging relasyon nyo noon. Maganda kasi yung siguro pag-usapan na lang natin yung sa bata. Okay? Magbibigay ng payo si mismong Attorney Batas, resident lawyer namin ngayon para malaman mo din at malaman ni Jay kung anong pare-parehas yung mga karapatan. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Batas. Hindi na lamang po ito isang ordinaryong kaso ng falsification. Ayon sa Artikulo 171 ng ating Kodigo Penal, ito po ay ituturing sa kasalukuyang kapanahunan bilang abuso sa karapatan ng bata, child abuse. Republic Act 7610, may parusang pagkakabilanggo ng hanggang 18 taon yung pong magsalagay ng maling impormasyon tungkol sa mga magulang ng isang bata na isinilang. Yung po yung kaharap natin dito. Medyo mabigat po talaga yan. Pangalawa, ito pong ganitong sitwasyon, yung pong pananagot ng kriminal sa child abuse, pwede pa pong mapigilan, pwedeng magkaroon ng kalutasan. Paano po yun? Tama po yung panukala nyo, Ginoong Carl Tulfo. Ang panukala, kailangang magsampa na po ng usapin para i-recall yung pong rehistro yan sa Antique at sabihing nagkamali lang dyan o dahil nagmamadali at pagkatapos mag-delayed registration, ilalagay na po yung tunay na mga impormasyon kasama yung tunay na ama. Tama no, attorney. Actually, nakausap din namin yung mismong PSA at nakikipag-ugnayan kami and willing naman sila to assist with any changes and everything. But of course, hindi din sila makapag-divulge ng buong information due to data privacy. Attorney, may gusto ka ba sigurong payo kay Ma'am Eunice? Siguro kasi din medyo bata-bata pa, nasa 21. May gusto ba kayo ibigay na advice siguro para sa kanya? Ma'am Eunice, kilalanin niyo na po ang katotohanan ng itong tunay na ama ay nagmamagandang loob at hindi po tumatakas sa responsibilidad ng pagbibigay ng suporta. Ngayon po, dito po sa Ipabitag Mo at sa maraming larangang tinutulungan natin, kahirap pong hatakin yung ama na magbigay ng suporta sa kanilang mga anak. Pero sa inyo, Ma'am Eunice, ito pong tatay, talaga naman pong nagkukusang loob magbigay ng suporta. Samantalahin po ninyo yan, pagpapaala po ng Panginoon yan, na dapat inyong tinatanggap. So, hindi po pwedeng matigas yung kalooban na, hindi, nailagay ko na yan.
desisyon ko na yan. Baka po humarap tayo sa mabigat na usapin, mabigat na kaso. Gayong po pwede namang maiwasan at magkaroon na ng kalutasan ngayon sa ikabubuti po ng lahat. Kung hindi nyo na gusto yung tatay, wala naman pong problema. Ang mahalaga na lamang dyan, makilalang siya ang tatay, maituloy niya yung kanyang suporta nang hindi naman lumaking kawawa yung bata. May tama po ang record, magkaroon siya ng katotohanan kung sino ang kanyang mga tunay na magulang. Maraming salamat, Atty. Batas, sa pagbigay linaw ngayong umaga. Balik tayo kay Ma'am Eunice. Narinig niyo ba ang sinabi ng attorney? Opo. Kaya ma'am, habang may panahon ka ba na ayusin yan, advice ko na ayusin mo. Ayaw na natin paabutin sa punto na baka magkaso pa si Sir dito na talagang siya yung ama at magkaroon pa ng mas malaking problema. Kung meron man tayo personal na hinaing or hindi magandang pagtrato doon sa kabila, ay i-set aside muna natin para doon sa kapakanan ng bata. Okay sa'yo, Ma'am Eunice? May gusto ba kayong sabihin, Ma'am Eunice? Siguro mag-explain ka din bakit ganyan yung nararamdaman mo? Wala na po. Okay, pero willing ka ba makipag-cooperate para maayos na yung problema na ito? Bakit parang napakabigat sa looban ninyo na ipalit ang pangalan niya, na ilagay siya na bilang ama? Anong napakabigat doon? Ayoko po palit yung apelyido niya. Bakit ayaw niyo ipalit? Eunice, ganito ha, hindi ka namin ipe-pressure, of course. Narinig mo naman kung ano yung tama at saka legal. Okay? Ngayon, syempre, mag-iisip ka pa kung gusto mo magtanong sa mga magulang mo bilang kumuha ka ng guidance din. Pero ang sa amin dito sa Bitag, kung ano yung legal at tama, yun ang dapat sundin mo. Okay? Kung ngayon, nag-iisip-isip ka, walang problema. Naririnig namin, medyo emotional ka, bibigyan ka namin ng oras. Okay? Pero si Jay Berte, karapatan niyang malagay yung pangalan niya dun sa birth certificate ng anak mo. Okay? Naintindihan mo, Eunice? Opo. Okay, ganito na lang. Kakausapin ka namin off-air kasi mukhang nahihirapan din kaming kausapin ka on the air at wala naman tayong oras buong araw para kausapin ka. Kaya tatawagan ka namin mamaya, okay? Sige po. Okay, sige. Doon muna, Eunice. Hintayin mo yung tawag ng staff namin para ma-explain pa sa'yo. Okay, ganito Jay, no? Yung magiging advice na lang namin sa'yo. Mag-uusap mamaya sa baba para at least magkaliwanagan kasi medyo hindi tayo pressured at hindi na lang siguro, I'll just put it off-air. Hindi din na siguro din siya makapagsalita dahil syempre nasa ere, nape-pressure siya, she cannot be herself. So hayaan natin yun, we'll give her the process para makapag-explain. Pero at the same time, kung ano man yung maging explanation niya, meron ka pa rin karapatan bilang tatay na ilagay ang pangalan mo. So okay na ba sa'yo, Jay, yung naging pag-uusap ngayong araw? Sana maliwanag din yung karapatan mo at yung karapatan din ni Ma'am Eunice. Okay? Kaya ito, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka, di iiwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Ikaw pa yung galit. Paano yan? Paano masasolve yung problema natin kung puro ka lang naman galit? Problema, nadugang. Problema ko kanimo. Nga pa sa bata ko. Ha? Na-admit ka sa bata ko. Pinanumunyer nila. Kung namang problema ka sa bata, walang problema sa akin yan. Kung problema lang pala sa'yo, edi bigay mo sa akin. Kasi tatay ako, gagawin kong lahat para sa bata. Hindi ko yung pababayaan. Bakit kabigay ko yan? Willing ako magsuporta hanggang sa abot sa aking makakaya. Kahit mawalan ako, walang problema. Basta para sa bata, gagawin ko lahat. Yan yung sinasabi ko. Paris ka pa, panistation ka sa apelyido mo. Hindi na ka magbato sa sustento mo. O, bakit hindi ka naman tatanggap ng sustento? Di ba ka rin? Ba't ba kang gamuron? O, Hindi, yung sustento na yon, Eunice, hindi yun para sa'yo, para dun sa bata. Kasi ikaw, di ka naman niya kailangang sustentuhan eh. Di man kayo kasal. Totoo lang, Eunice, ikaw mapalad ka. Kasi yung iba dito, ang pumupunta sa amin, tinatakbuhan sila ng mga nakabuntis sa kanila. Ayaw ng responsibilidad. Ito, inaako ang responsibilidad. Nakuha mo? Willing magsustento para dun sa bata. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin yung sustento niya, di wag mong tanggapin, pero yung sustento kasi niya para sa bata. So ngayon, pauuwiin namin to. Aayusin nyo yung birth certificate ng bata sa civil registry. Nakuha mo? Eunice, nakuha mo? Aayusin ninyo kasi hindi pwede yung sinabi mong minamadali mo. Eh yung iba nga 60 years old na, wala pang birth certificate, pwede nga magpa-late reg eh.
So, may lakad ka ba para madaliin yon? May pupuntahan ka ba? Wala naman, di ba? Opo. Ngayon po. Gawin mo kung anong nararapat kasi ang concern namin sa bata. Ibigay nyo yung karapatan ng bata, dun lang kami. Kakausapin namin yung barangay dyan para ma-assist yan, pati yung CSWD para ayusin yung birth certificate na yan. Nagkaintindihan tayo? Opo. Okay. Kaya uuwi nga ako dyan sa lalong madaling panahon para at least matapos din yung ano na yan, problema na yan.